Although ang channel po natin ay puro tungkol sa kotse, ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung katatapos lang na Boss Ironman Motorcycle Endurance Challenge, kung saan mayroong dalawang confirmed na namatay na hindi participant ng event. At mayroon ding ibang mga nasaktan gawa ng aksidente at mayroon ding mga damage to properties. Hindi ko na sana gagawin tong vlog na to kasi alam kong medyo marami nang naggawa ng content tungkol dito. Pero nung mabasa ko po yung official statement ng mga organizers nito ay hindi ko mapigil na hindi ito bigyan ng pansin. So kung hindi nyo pa po ito nabasa, ito po ay pinost nila dun sa official page nila na BIMC. At sa unang paragraph po nito ang nakalagay, "We at BMW Owners Society of Safe Riders are proud to announce the successful conclusion of this year's Boss Ironman Motorcycle Challenge." Para po sa akin kasi ay napaka-insensitive naman na sabihin nyo pang very proud kayo kahit na merong mga pamilyang naulila dahil sa event na yan. At paano naman nyo nasabing successful ang event? Ang alam ko ay pinopromote nyo safety. Katulad ng nakalagay sa pangalan nyo, BMW Owners Society of Safe Riders. Pero doon po sa mga nangyaring very unfortunate na accidents, ay mukhang hindi na bumabagay sa inyo yung pangalan. Dahil malayo na po ito sa pagiging safe. Actually, mas bumabagay po dito yung salitang kamote. Marami pong nagsasabi na kompleto naman daw sa gears yung mga riders at nakipag-coordinate sila doon sa mga munisipyo at mga authorities about doon sa mga kalsadang dadaanan nila. Pero marami pa rin pong mga sumali sa event na to na nangibabaw yung pagiging kamote. Ang supposed to be na challenge ay ginawang karera. Pero sa totoo lang po mga organizers, kahit gaano po kaganda ang rules at regulations na ginawa nyo, yan po ay doomed to fail. Mula pa lang sa simula ng event. Ito po ang nakalagay sa official FB page nyo. The Philippines Toughest Riders 1,200 kilometers in 24-hour endurance challenge. Medyo nahiya pa kayong sabing endurance race kaya ginamit nyo ay endurance challenge. Pero technically, ito po ay race. Hindi po ito race against other riders. Ito po ay race against time. Pero race nonetheless. So children, let's do the math. 1,200 kilometers in 24 hours. Ngayon kung sa loob ng 24 oras ay hindi kayo kakain, hindi kayo iihi, hindi kayo masisiraan, hindi kayo magche-check ng cellphone nyo, hindi kayo magpapagasolina, or wala kayong ibang gagawin kung hindi magmotor lang, kailangan nyo lang mag-ride ng 50 kph at within 24 hours ay nahandun kayo sa finish line. Pero syempre, hindi naman po pwedeng puro ride na lang ang gagawin nyo. Ilagay na lang po natin na total of 30 minutes kayong mag-CCR sa loob ng 24 oras na magra-ride kayo. Kunwari na lang na 30 minutes para kumain or magmerienda or uminom. Tapos ilagay na rin natin yung 20 minutes para dun sa ilang beses kayong magpapagasolina. Dahil hindi naman kakasya siguro yung isang full tank lang dyan. Lagyan na rin natin ng pataan na 20 minutes lang para lang dun sa mga traffic o dun sa mga taong tatawid at saka sa mga iba pang bagay na makakabagal sa inyo sa kalsada. Tapos another 20 minutes sa pagna-navigate or yung paminsan-minsan pag-check kung ikaw ba ay nasa tamang dinadaanan. At dahil sabi nyo nga mga toughest riders kayo, hindi ko na ilalagay dyan na kayo ay nagpahinga. Siguro raratratin nyo yan ng 24 oras na supposed to be ay napakahalaga para sa isang naglo-long drive. Kung ito-total po natin, yan po ay 120 minutes. Ibawas po natin yan doon sa 24 hours. Ang matitira po ay 22 hours na lang. At kapag ang 1,200 kilometers na to ay dinivide natin sa 22 hours, kailangan nyo po mag-maintain ng speed na 54.5 kph para kayo dumating doon ng saktong ika-24th hour. Pero sigurado naman akong walang may gusto na dumating doon na ika-24 oras. Paano naman kung halimbawa mayroong naplatan or mayroong nag-overheat? Maghahabol ngayon niya ng oras. Mapipilitan din niyang rumatrat, mag-counterflow at mag-break ng rules and regulations.
Kinalulungkot ko pong sabihin, hindi po successful ang event nyo. Na katulad ng sinasabi nyo doon sa official statement. Hindi po kayo successful sa pagpo-promote ng safety. Hindi rin po kayo naging successful sa paggawa ng magandang image ng grupo or ng brand nyo. Dahil meron pong casualties at meron pong mga pamilya na naulila dahil lang sa event na ito. Pero in fairness naman dito sa mga organizers, ina-acknowledge naman nila yung mga aksidenteng nangyari. Words cannot adequately express the sorrow felt by the entire BMW Owner Society of Safe Riders Organization. At nakikipag-ugnayan daw sila sa mga pamilya ng mga namatay para makapagbigay ng support and assistance. Pero ang mabigat niyan ay nandun sa next paragraph at ito yung nagtulak sa akin para gawin ang vlog na ito. Ang sabi po nila, safety has always been our top priority and these incidents serves as somber reminder of the risks associated with any motoring event. We will learn from this experience so that we may improve our safety measures to all future events. So may balak pa pala kayong ulitin ito. Ang lagay ay hindi pa pala kayo nadadala. Ika nga ng katropa kong si Albert Einstein, insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Kung ang event na ito ay gagawin nyo pa rin sa future, pagkatapos sa public roads nyo pa rin idadaos, ay matatawag nga kayong insane kasi paulit-ulit lang yung gagawin nyo tapos mag-e-expect kayo ng different result. Hindi nyo magagarantiya na hindi magkakaroon ng aksidente. May kasabihan nga sa English, those who do not learn from history are doomed to repeat it. So, sa mga organizers, alam ko naman maganda ang intentions nyo na magkaroon ng event para sa mga motorcycle enthusiasts. Magkaroon ng camaraderie, brotherhood, makapag-promote ng brands and products nyo at kumita na rin in the process. Wala namang masama doon. Talaga namang lahat ng humahawak ng kawali ay nauulingan. Pero ang request ko lang po sana, baka naman po pwede wag sa public road. Gawin nyo po sa racetrack. At kung gusto nyo lang naman patunayan na kayo ang toughest riders in the country, kahit hindi na endurance challenge ang ilagay nyo, endurance race na mismo ang ilagay nyo, basta sa racetrack nyo yung idaos, okay na okay yan. Sa racetrack, pwede kayong magkaroon ng pit stop or pit crew. May mga naka-standby na medical team. Actually, meron pang ang bumbero kung sakali magkaka-aksidente at merong sunog. Mas lang, kahit 48 hours pa ang gawin nyo na paramihan ng magagawang lap, mas marami pang hahanga sa inyo. Doon naman po sa mga government officials, mga police, HPG, barangay captain, mayors, etc. na pagpapaalaman ng mga ganitong organizers in the future. Sasabihin nila na dadaan yung mga participants nila doon sa town nyo or doon sa nasasakupan nyo. Request ko lang ay huwag nyo pong payagan yung mga ganitong organizers para huwag nang matuloy, para wala nang maaksidente at wala nang mamatay. Pasensya na doon sa mga supporters nitong Boss Ironman Challenge. Actually, may mga kaibigan po ako na sumali dito. Talaga lang pong hindi ako pabor sa ganitong klaseng event na very dangerous pareha sa rider at saka sa publiko. So I hope na nagustuhan ng nakararami yung napagkwentuhan natin ngayon at kung hindi nyo naman po nagustuhan ay maraming salamat nakarating kayo hanggang dito sa dulo ng vlog natin. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing ride safe!